Good day and happiness life mga ka-Life Change. So welcome ulit sa ating YouTube channel, Life Change OFW Journey. So sa nagtatanong po, yes, I am a professional teacher pero hindi po ako nagturo muna for the long period of time. Kasi po, mas priority ko po muna maging isang OFW kasi because of sahod. Kasi alam niyo naman kung magkano ang sahod po dyan ng teacher sa Pilipinas. So kailangan mag-aral ka pa ng todo para tumaas ng tumaas. From teacher 1, teacher 2, teacher 3, principal 1, principal 2, principal. Kailangan lagi meron kang tinatawag na achievements or pag-aaral para tumaas ng tumaas yung sahod mo. So, for the meantime, yung sweldo ng teacher sa kasweldo ng pagiging OFW is malayo po yung distance. Okay? Napakalayo. Kumbaga, kung maganda yung kontrata, panalo ka. So, kung kaya po, nakakapunta tayo ng matulin-tulin ng konti, di ba? At young age, nagkakaroon na tayo ng tinatawag natin ng mga investment, mga properties, or nakapagpagawa ka na ng bahay, meron ka ng sariling mga little bit negosyo, dahil iba po talaga ang sweldo ng isang OFW, lalo na kung sanay ka maghawak ng sahod mo. Bilang OFW kasi, maganda yung capital resources. Monthly sure na may kita ka. Pero lagi mong tatandaan kahit gaano kalaki ang kita ng isang OFW, kung hindi marunong humawak ng kanyang pera, mawawalan ng saysay. So gumagawa tayo ng apat na way para magkaroon tayo ng tinatawag natin na paraan sa pagbabudget ng ating kaperahan, ng ating cash flow. So sa mga ka-OFW, tips ko po ito para sa inyo. Apat na way po . Ano yung apat na way na to? Number 1, pagdating ng sahod, i-budget mo siya into 4. So ano yung 4 na to? Number 1, yung remittance mo. Yung remittance, ito yung ipapadala mo sa Pilipinas. Maaring sa pinansyal ng pamilya mo, pagtulong mo sa magulang, mga pambayad sa mga bills at extra money nila. Financial, okay? Yan yung tinatawag remittance. Number 2, meron ka tinatawag na savings. So, huwag mong ikakalimutan, isabay mo na rin pag naguhulog ka ng remittance, yung savings mo. Kahit maliit na halaga lang, magtira ka sa sarili mo, okay? So, paano ka magkakaroon ng savings? Dapat meron ka sarili mong accounts, personal, pwede mong secret accounts, para pag umuwi ka ng Pilipinas, meron kang sariling pera. Okay? Kahit paano, 200, 300, 500 monthly na pwede mong itabi, is para sa'yo pagdating na nagbabakasyon ka, may gusto kang gawin, bilhin, magagawa mo. Third, gawa ka ng mga projects, okay? Yung mga projects mo, example, every year, meron kang papagawa sa bahay mo or meron kang sisimulang negosyo. So, malaking starting yan para sa buhay mo. Para pag uwi mo, meron kang minamanage, okay? Na maliit na pagkakakitaan. Number 4, kailangan mo tinatawag ka ng personal accounts. Yung personal accounts mo dito, example, kung OFW ka, kumakain ka, nagbabayad ka ng bills, or may mga binibili ka dapat, binibigyan mo rin yan ng halaga para at least kahit pa paano hindi ka masya-short. Kasi mahirap din naman kasi pag OFW ka, yung wala kang madukot personally, okay? So, kailangan ganyan. Meron kang tinatawag na remittance, meron kang savings, meron kang tinatawag na projects, and meron kang personal money, cash transaction. So, yan yung ways. Kumbaga, kung matututunan mo yan, madidisiplina mo yung bagay na yan, sigurado mapapaganda ang buhay mo. I knew sa ibang bansa is open country, kaya hindi sila makaipon. Kasi dito sa Saudi Arabia, kasi wala naman dito activity . Wala ditong bar, wala ditong kahit ano. Ang gagawin mo lang, kumain, matulog, magkape, yun lang. Or mamasyal-masyal ng konti sa mga mall. Yun lang naman ang activity ng mga OFW dito sa Saudi Arabia . So, talaga makakaipon sila. So, kahit pa paano, kung hindi ka bili mo ko ng gadgets, walang value pagdating ng araw, okay lang bumili ng gold kasi maganda yung gold in future. Magagamit mo yan kasi mataas-taas ang value. Pero kung example, mga gadgets, damit-damit, mga bag, mga shoes, naku po, luho na lang yan. Isipin mo, isang pair lang dapat kasi isa lang naman yung paa mo. Magkaroon ka ng 3, 2 sapatos, okay na yan. And then yung mga damit mo, wala ka naman popormahan dito . Kasi trabaho, may uniform. Tapos Friday mo off mo, so dun ka lang magkakaroon ng civilian clothes. Okay? So kahit pa paano, sabi ko nga sa inyo, kung marunong ka maghawak ng cash flow, maliit or malaki yan, mapapaganda mo. So ang tanong, bakit hindi ka nagturo? Nagturo po ako 6 months, kaya lang talaga marami kaming babayaran saka nag-aaral yung mga kapatid ko during that time, kaya nag-OFW ako para makasuporta. OFW din kasi yung tatay ko, hindi naman ganun kalaki yung sweldo niya kasi
Kahit pa paano naman is nabuhay kami ng maayos sa pag-aral kaming lahat. 4 po kami magkakapatid. Ako yung teacher license, yung kapatid ko po machine welding sa vocational course. And then yung isa po is teacher also. Yung isa naman po nurse. Lahat po yan pinag-aral ng tatay at nanay ko. Kaya po God bless sa aking mga magulang. At senior na po ang nanay at tatay ko. Ngayon po okay naman sila. Malakas pa rin. Yes, 67 and 61 ang nanay ko. So I believe na magkakaroon pa sila ng mas mahabang buhay. This coming February, birthday po nila. I hope magkaroon tayo ng konting souvenir or give thanks sa kanila also. Okay? So, bakit tayo nagiging OFW? Kasi po sa hirap ng buhay sa Pilipinas, kaya po nagpumapasok ng pagiging OFW ang mga OFW. Dahil po siguro sa income at dahil din po siguro sa opportunity. Kasi mas malaki ang opportunity sa ibang bansa Pero masarap mabuhay sa Pilipinas. Kasi napakasarap ng resources, ng environment, ng mga pamilya kasama, yung lugar mo, nakikita mo. Pero pag wala ka naman pera at wala kang pagkakakitaan, wala kayong kabuhayan, mas nanaisin mo na isacrifice yung sarili mo para pumunta ng ibang bansa, para magtrabaho, para masustain, mabigyan ng kagandahang buhay, magkaroon ng financial support ang ating pamilya. Kaya po OFW. Bakit OFW pa hanggang ngayon? Kasi wala pa pong ipong masyado or meron pa tayong pinaghahandaan. At sabi nga natin, hanggat bata pa tayo, may opportunity pa. May time frame naman po ang bawat isa kung kailan sila hihinto. Pero wag naman po tayo huminto ng matanda na tayo. Okay? Yung tipong wala na tayong lakas para i-enjoy natin yung mga nagawa natin, napundar natin, or yung pagsasama natin sa family natin. Kailangan may time frame ka. At least yung may kakayanan ka pa na i-enjoy mo yung pag-uwi mo ng Pilipinas, makita mo yung bahay mo, mapalik mo pa yung 3rd floor or yung 2nd floor ng bahay mo kasi wala kang rayuma, wala kang sakit, wala kang kahit ano. And beside from that things, ma-enjoy mo yung buhay mo kasi meron ka ng pera pan-support sa, example, sa health mo or pan-support doon sa mga bagay-bagay na needs mo sa Pilipinas. So, sa mga ka-OFW, sipag, tiyaga, discarding tama. Lagi ko sasabihin sa inyo, discarding tama. Hindi sapat ang sipag lang kasi maraming masipag construction worker, mga laborer na hindi naman umuunlad kasi hindi nila marunong gamitin ang kanilang mga pera. So, if I were you, mag-aaral pa rin ako magbasa-basa, paano gumamit ng cash flow, paano patakbuhin ang inyong kaperahan, paano gastusin ang inyong sahod. Okay? So, basa, nood-nood. Kung hindi marunong magbasa, minsan may mga taong tamad magbasa, makinig na lang kayo. So, gamitin ng pandinig. Or else, manood, gamitin ng mata at buksan ng kaisipan para matuto ng maraming bagay sa buhay. Okay? So, sa mga ka-OFW ko, muli po, hindi tayo panghabang buhay na OFW. Uwi at uwi tayo sa Pilipinas at makakasama natin ang ating mga pamilya at babalikan natin ang ating bayan sinilangan. So, kung ako sa inyo, ngayon pa lang magsisimula na ako para mas maganda pagdating ng araw na meron tayong nakita sa ating pinaghirapan. Okay? God bless and happiness life!